House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabmit na dokumento? Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajardo, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit po Walay siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisalaw lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit. In the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon. Kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. The chair would just like to make some interjections. We will not have our round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Opo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund. And as a final question, Silene, I checked the transcript, which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter
pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisallow namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN. Kung Yun saan. yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica po. Kindly listen, Celine, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Lachica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Ms. Eileen. Senator Padilla, yes, Senator Padilla, yes, gusto niyo maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round 1. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high high school. school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yun lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po,
Sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? Yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Senator Judge Marcos for the last intervention. Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So, I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin Tama. sa IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang, limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento. Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit po Hiwalay siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po the presiding judge, bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba't iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit. In the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon. Kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po. Yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabmit na dokumento. Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit Hiwalay po siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba't iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba?
Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit po, in the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon. Kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. The chair would just like to make some interjections. We will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Sailin. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Apo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund. And as a final question, Sailin, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN kung saan. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica po. Kindly listen, Sailin, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Lachica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Miss Eileen.
Senator Padilla, yes. Senator Padilla, yes. Gusto niyo maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang agency. po o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw mo po... naman na isa-isa yon, lahat may mga dates at lugar, tama po? Opo, nakalagay po yung narratives, Okay. yung timeline. So, for the first and second and third quarters of 2023, no, do you confirm that? Nakalagay naman yan lahat, may dates, may activity at may lugar, tama ho? Opo, based po sa PIOR reports na submitted, may Okay. mga details po na ganun. Salamat. So, lahat ng mga submissions ng OVP for the first to third quarter, kasama itong Protective Intelligence Operations Report. Meaning, sa first quarter, yung pinakita ko nga, may sinabit kanina, di ba? Kasama po doon sa response nila sa AOM Okay. attachment po. So, kasama din doon sa response nila yung second quarter na Protective Intelligence Report. Kasama din po doon sa attachment. As well as the third quarter, which is itong binasa niyo ho. Opo, kasama din po yan. Okay. But, despite of all of this, no, sinabi mo, hindi, disallowed pa rin yan kasi walang evidence of success eh. No? Walang evidence of success eh, no? Wait lang. Kindly turn on the mic for the prosecutor. Your Honor, the Lagay ko. counsel is being argumentative with the No, witness. I'm We just object. I'm asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang Madam? question ko, despite of all of those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba ho? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is sinabi- the finding of this Kaya nga ho, witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kino-confirm ko ho. Counsel, if you please. Witness may answer. Objection is overruled. Witness said that she indeed disallowed and or gave AOMs because there was no proof of success. I even remember her saying,
wala naman daw nahuli. So, please answer, Celine. Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi Oh. po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering. Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about... confidential funds. So I convert my Confidential question, funds. Your Honor. Counsel, kindly Yes. wait for Attorney Capulan to finish with her objection. Are you referring to... Counsel, I will Intelligence rephrase my funds or question. I will confidential rephrase my funds? question. Counsels, please address the court, not Your each Honor, other. please. Your Honor, please. Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have not stood up because all the questions referred to intelligence funds, Your Honor, when the topic today is confidential funds. And I would like to put that on record, Your Honor, especially this last question, where she Your Honor. specifically refers to conclusions as to use of intelligence funds. The objection is noted, and counsel has already stated that she will rephrase. Kindly rephrase, Attorney Christine. All right. So, ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no. Attorney Do you Celine. agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let her depende answer. pa rin po ito sa, sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat Celine. Okay. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me, may tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for this tinatanong ko lang ho question. kung alam niyo ho ba Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, Can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor.